Dear Mama Colleen, helloy po. Ako nga po pala si Rain. Kwento ko ito tungkol sa amin ng barkada ko na kumare ko na ngayon na iisa lang ang ama ng aming anak. Mama Colleen, taong 1998 nang makilala ko po si Alex. Pinakilala po siya ng kaibigan ko sa akin nang nakipag-meet up siya doon sa isang mall. At mula po sa unang pagkikita namin, doon na po nag-umpisa ang lahat sa aming dalawa. Nagpupunta po siya sa bahay namin hanggang sa nanliligaw na nga po sa akin si Alex. After 3 months, sinagot ko na po siya. He was my first boyfriend. All is well po sa amin ni Alex, Mama Colleen. And fast forward, sa ika-4 na taon ng aming relasyon, nabuntis niya na po ako. That was February 2002. Akala ko, this is the start of something more meaningful life with him. Dahil finally, magkakapamilya na kami ni Alex. Pero mali pala ako. Dahil makalipas lamang ang 5 buwan, July ng parehong taon, nabuntis niya ako. Bigla na lang po niya akong iniwan. Kung kailan buntis na ako, bigla na lamang siyang umalis sa aming relasyon. Dahilan niya, ipinagpalit niya ako sa katulong nila. Yung katulong nila na kanya ring nabuntis. Oh no! Mama Colleen, opo, bukod sa akin na nabuntis niya rin po ang katulong nila. Oh no! Nagmakaawa pa rin po ako sa kaniya, Mama Colleen, sa kabila po ng lahat. Alang-alang sa anak naming dalawa. Mahal na mahal ko siya eh. Again, he was my first. Lahat ng first sa kanya ko naranasan. Kaya nakiusap ako na baka pwede ayusin namin ang relasyon naming dalawa. Pero sa kabila ng pagmamakaawa ko, ayaw na po niya talaga. Dahil mahal niya na raw yung katulong nila. Masakit. Dumating rin ako sa realizations na kailangan ko nang itigil ang pagmamakaawa pa sa kanya. Dumating ako sa desisyon na dapat ko na talaga siyang pakawalan. Dapat ko na siyang hayaan. Kasi naaawa na rin po ako sa anak ko na nasa sinapupunan. Walang gabi na hindi ako umiiyak. Walang gabi na hindi naninigas ang aking mga tiyan. Kaya sabi ko, tama na. November 22, 2002, nanganak ako. Lahat ng gastos, ako lang po ang sumalo. Oh no! Ang tanging tumulong sa akin, mga kaibigan ko. Ultimo sa binyag, wala siyang ambag. Hanggang sa nabalitaan ko na lang na may bago na naman pala siyang babae. At ang masaklap, nabuntis niya rin ito. Oh no! Ibig sabihin, meron na siyang 3 panganay sa iba't ibang babae. Mama Colleen, ang pet malu po ano? Ang pet malu ni Alex. 3 panganay sa iba't ibang babae.
Ang malupit pa, ang pangatlong babaeng nabuntis niya, kabarkada ko at kumare ko pa. Isang araw, nakasalubong ko silang dalawa nang hindi po sinasadya. Grabe ang tingin ni Kumag, ni kumare sa akin, mula ulo hanggang paa. Sabi pa ni Kumag, ni kumare, papakasalan ako ni Alex. Sabi ko na lang, di wow. Sa totoo lang, wala naman na akong pake. Sa sobrang pagkawalang pake ko nga kay Alex, hindi ko pinadala sa anak ko ang apelyido ng Petmalu niyang ama. Yung mga babaeng nabuntis niya, ayun, dala ang apelyido ni Alex. Loob ko, seryoso ba kayo? Pero again, pakels ako. Hanggang isang araw ng taong 2023, nagulat ako, nabigla na lang nangamusta itong si Kumag, si kumare nga. Nireveal niyang wala na daw po sila ni Alex. At gaya ng ginawa sa akin ni Petmalu, iniwan lang din silang mag-ina na parang basura. Hindi ko alam kung maaawa ba ako o sasabihin ko sa kaniyang, Mare, deserve. Yan ang karma mo, girl. Mama Colleen, karma is real nga talaga. Ano? Opo, gusto kong mainis sa kanya kay Kumag, kay kumare. Kasi di ko makalimutan yung ginawa niya sa akin na halos maliitin niya ako nung sila pa ni Alex. Yung tingin niya na mula ulo hanggang paa sa akin at pagyabangan pa ako na pakakasalan siya ni Alex. Na parang binaliwala niya bigla ang pagiging kumare ko sa kanya. Pero, nung sinabi niyang wala na daw silang makain na mag-ina, gawa na hindi nga nag-aabot si Kapal Mux ng anumang sustento, aminin ko, naawa ako. Naawa ako lalo para sa anak niya. Kasi wala namang kinalaman ang inosenteng bata sa kung ano man ang nagawang pagkakamali ng mga magulang niya sa akin. Kaya kahit may galit ako sa kanya, pinapadalhan ko pa rin silang mag-ina ng panggastos. At minsan, nagbibigay ako ng bigas at ulam. Opo, minsan gusto ko rin naman na tiisin na wag na silang pansining mag-ina. Kaso, nangingibabaw talaga sa akin ang awa. Last Saturday lang, nagpunta po silang mag-ina sa bahay. Nagkita po yung anak ko at anak niya. Bonding kami sa bahay. Sabi pa ng ibang mga friends ko, buti daw kaya ko pang pansinin itong babaeng ito kahit ganun daw ang ginawa sa akin. Ang sabi ko naman, Mama Colleen, wala na sa akin yun. Kumbaga, past is past na. Pero Mama Colleen, tanong ko lang naman po, na tama ba na tinutulungan ko sila kahit na alam kong iisa ang ama ng anak namin? O dapat ko na lang silang tuluyan na iwasan? Muli, ako si Rain. At ito ang aking heart to heart with the Mama Colleen. Una, you are a superwoman. Rain, you are indeed a superwoman. Kasi imaginein mo, 'di ba, yung
kayanin mo na tropahin pa rin yung babaeng minsan nang mata sa'yo. Oh, no. Yung minsang tropa mo siya pero dahil sa lalaki, medyo nagkaroon ng lamat ng pagkakaibigan ninyo. Diba? Yung ipapamukha niya sa'yo na ako ang pakakasalan ni Alex ni hindi man lang nagtabi-tabi po. Diba? Tapos ngayon na wala silang makain mag-ina sa'yo lalapit. O di wow. You are indeed a superwoman kasi you have a golden heart. Napakabuti mo, you have a good heart. Diba? At alam mo no, feeling ko naapektuhan ka lang sa mga sinasabi ng iba mo pang mga friends. Kumbaga, they're feeding you with hatred. Pero ikaw, kindness pa rin ang gusto mo na mamayani. Yung tipong, for me that concludes na kung meron mang good influence sa tropa ninyo na meron ka, ikaw yun. Diba? Kasi hindi ikaw yung nagpapadala, hindi ikaw yung nagdidikta sa kung ano man ang dapat mong maramdaman sa sitwasyon sa iba. Kagalit-galit naman kasi talaga, diba? Di ba sa tropa ganyan yun Kung may Marites, merong Marisol. Oo. May Marites, Mare, anong latest? Meron namang Marisol. Mare, awayin mo yan. Inaway ka sulsol. Oo. Para, kumbaga taga-sulsol, parang apoy ay lalong magbaga, ang apoy ay lalo pang lumaki ng bongga. Oh, no. Pero ikaw, hindi mo hinayaan Oo Although, syempre, nagugulumihanan ka kasi yun yung lagi mo naririnig. Kumbaga sa angel devil ba? Devil kasi. Kumbaga sa bumubulong sa'yo, may pula, may puti. Naglalaban yung puti at pula na parang ikaw tuloy naguguluhan. Tama ba yung ginagawa ko? Sabi kasi ni pula, uy, wag mo nang tulungan yan. Diba? Siniraan ka niyan. Diba? Minata ka niyan. Pero si Angel, sige lang, tumulong ka lang. Wala namang kasalanan yung bata. O diba? Parang ganon. Now, for the question kung tama ba ang ginagawa mo, for the question na tama ba na tinutulungan mo pa sila kahit na alam mong iisa ang ama ng mga anak ninyo, o dapat ba na iwasan sila? Ako for me lang if it feels right, yung tumutulong ka sa kanila, if it makes you happy, edi go, ituloy mo. Oo, ang taong merong ginuntuang puso sa totoo lang, sila po talaga yung mas binibless ni Lord. Although, always look out pa rin na huwag kang maabuso. Diba? It's okay to help. Oo naman. Pero kung napapansin mo na fully dependent na yung mag-ina sa'yo, mali na yun. So ang akin lang, instead na sibigay ka lagi ng bigas, ulam, panggastos nila, ako, yung tamang tulong na nakikita ko, turuan mo rin siyang mag-flex. Kumbaga maghanap buhay. Diba? Kasi hindi panghabang buhay na mare penging ulam, mare penging bigas, mare penging pambayad ng kuryente. Hindi laging ganon. Hindi pagtulong yung ganon. Alam mo ang nangyayari pag tinotolerate natin yung ganong klase ng tao? Oo. Tinuturuan natin sila, tinutulungan natin sila para lalong maging tamad. Tabi-tabi po ang tamaan sa pool, may bonus pa na bukol. Diba? Yung tunay na tulong na pwede nating maitulong talaga sa kanila, turuan natin sila how to fish. Turuan natin sila paano yung tamang diskarte. Kasi una, naiwan ka rin naman ng petmalong Alex na yan Diba? Ng damuhong Alex na yan Kumbaga ikaw, bilang single mom ka na rin, itinatawid mo na lang din yung pang-araw-araw ninyong mag-ina. So wala kang pinakaiba sa kanya. So, ako lang siguro ang pinakaiba nyo, madiskarte ka. Sana all. Diba? So, teach her. Turuan mo siya. Kung talagang gusto mo siyang tulungan, turuan mo siya kung papaano dumiskarte. Hindi yung lagi lang siyang nakalimos sa'yo. Alam mo, ka-winner, this is what I kept on telling people. Na wag po tayo masanay na hihingi lang lagi tayo sa iba. Naniniwala po si Mama Colleen na marami pong paraan, lalo na kung gugustuhin. Maraming dahilan kapag kaayaw. Now, isa pa. Gusto ko ito na
gusto ko naturuan niyo ng leksyon ang damuhong Alex na yan, na walang ginawa kundi magkalat ng lahi. Pogi ba siya, pogi? Oo. E di kung pogi siya, e di wow. Pero sana kung pogi siya, sana pogi rin yung kaniyang bulsa. Kung ganyan na gusto pala niya magkalat ng lahi, iba't ibang panganay sa iba't ibang babae, edi sana may pera siya. Kaya lang ang problema kay Alex, matapos mambuntis, lipat na naman sa ibang kuweba, mambubuntis na naman. May panganay na siya dito sa kabilang baryo o punta uli ng kabilang baryo, mambubuntis na naman. Ang sarap putulin. Diba, napanood mo nung weekend, yung kinay MJS, pinutol ang anes ni Mister. Dapat sampulan yung si Alex na yan eh. Oo, diba? Nagawa niyang mambuntis ng 3 panganay, tapos wala man lang pasustento. Di wow! So yun lang. If I were you and your kumare, magsanib puwersa kayo, kasuhan nyo yung damuhong Alex na yan. Bago pa makabuo ng pang-4, pang-5, pang-6 na panganay yan. Oo. Baka bubuo pa yan ng isang basketball team, tapos ang pangalan ng team nila, mga panganay ni Alex. Diba? Basketball team and the next players. Ako naniniwala ako dapat niya maturuan ng leksyon. Huwag niyo pasagdi ilagay na, hayaan na lang natin siya. O bahala na si Karma sa kanya. Kasi ito lang yan eh, kapag kinasuhan nyo yan, you are saving another girl na mabuntis niya tapos iiwan na naman niya nga. Oo, sinasalba mo pa yung pwede niyang maging biktima. So kasuhan ninyo, may kaso yan under RA 9262, VAUSI, Violence Against Women and Children. Marami kayong pwedeng ikaso dyan, emotional abuse, kasi matapos paglaruan yung damdamin ninyo, iiwan na lang kayo bigla. Ang sarap. Ano pa yun? Bukod sa emotional abuse, ano pa yan? Yung sa pera, teka, nawawala. Financially abuse. Yun. Salamat, Aiza. Hindi kinapopogi ang pagkakalat ng lahi. Tawag doon salot, sabi ni Trill at 404. Emotional, financial. May tamang term sa financial eh. Nag-i-start sa letter C. Economic. O yun, economic abuse. Kasi wala siyang binibigay para sa ekonomiya ng mga bata. So, ganoon. Wag kayo masyadong lalo na ngayon na nagugutom yung si kumare, tapos sa'yo pa sumasandal, diba? So, sabihin mo na lang ganito, mare. Total, friends na uli tayo, tropa na uli tayo. Magkaso na lang tayo, 2 na tayong tetestigo, 2 pa tayo magkakaso. 2 ang magiging matibay na ebidensya na talagang nagloloko itong si Alex. Again kahit hindi kayo kasal, ang pagkakaalam ko sa batas, as long as nag-anak siya at inabandon na niya, wala siyang binigay na kahit 5 duling, o nagbigay man 1 beses lang, duling pa. Kahit hindi kayo kasal, the moment na nag-anak siya, may kaso po dyan. Okay? Punta na kayo sa PAW office, alright? Alright. Sabi dito ni Aiza, I did that too po, I'm single mom. Diba? Baka po naduling, sabi ni Kayla. So, yun lang. You have a very good heart. Napakabuti ng puso mo para tulungan mo yung isang tao na minsang nang mata sa'yo. 'Di ba? Kaya nga mag-ingat tayo sa mga tinatapakan natin. Kasi hindi mo alam, sila pala yung tutulong sa atin pagdating ng panahon. Tandaan natin na bilog ang mundo. Hindi habang buhay ikaw ang nasa taas, hindi habang buhay ikaw ang panalo. Pwedeng umikot ang mundo in favor naman sa taong tinapakan mo. Huwag po tayo masyadong mapagmataas, huwag po tayo masyadong bida-bida, kasi maniwala ka na may karma. Alright? Kung hindi man ngayon, parang movie coming soon. Alright? So, winner, anong mema mo? Kung meron kang mema, pwede ka makimema. Mag-text lamang po sa 0977-7000-915. Again, 0977-7000-915. Or kaya naman po, ayan, mag-comment ka sa ipapost ko mamaya sa FB, pwede ka doon mag-comment.
Wala kang load. Oo. Kaya go! Sa aking pagbabalik, ikaw naman ang bibida, sausaw mo naman ang bibida sa kwento ng ating ka-winner na si Rain dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Live na live pa rin po si Mama Colleen on TikTok. Hanapin mo at DJ Mama Colleen. 91.9